Isang, dalawa, tatlo. Huling batch, tulungan natin. Buti na lang nandito si Linfeng. Pagkatapos may benta itong batch ng baboy. Makukumpleto na ang panghalina para sa kasal ng anak ko. Tigil muna kayo, may sasabihin ako. Kapitan, anong nangyari? Tong si Linfeng. Traidor, nakipagsabwatan sa labas, kinuha ang pawis at dugo natin. Dapat humingi tayo ng paliwanag. Kapitan, huwag mong basta-bastang sabihin yan. Kailan ako naging traidor? Kailan ako nakipagsabuatan sa labas? At kinuha ang pawis at dugo ng mga kababayan? Nagtanong-tanong sa lungsod si Xiaohai. Ang baboy ng ating barangay, ibinibenta sa malaking negosyante. Si Linfeng, bumili sa atin ng 7 piso kada kilo. Tapos ibinibenta sa negosyante na 10 piso kada kilo. Wala kang sasabihin? Totoo yan, anong sasabihin ko? Linfeng, saan mo? Pinagmasdan ka naming lumaki. Bakit mo niloko ang lahat? Ginawa mo lang bang instrumento ang mga kababayan para kumita? Nga, 3 piso ang kita mo kada kilong baboy. Aw, kailangan ng 10 kilong baboy. 10 piso ang kita mo sa lahat. Linfeng, tao ka pa ba? Tigilan na ang pag-aaway. Tito Lin, dapat may konsensya sa pagsasalita. Ang perang ito ay nararapat sa akin. Huwag ninyong kalimutan, 3 taon na ang nakalipas, nagkasakit ang baboy ni Tito Zhang. Nagmaneho ako ng gabi-gabi ng 200 kilometro para bumili ng gamot sa lungsod. Noong nakaraang taon, bumuho ang bulungan ng baboy ni Vitali mula sa sarili kong bulsa. Nagpautang ako ng 80,000 para ipagawa, humingi ba ako kahit sentimong interes. At saka, ang gasolina at toll fee ng malaking truck. 2,000 piso ang gastos ng isang sasakyan sa isang araw para sa barangay. Inusan ko magdaan ng pagbenta, umilos kliyente hanggang natugosan. Hindi ba dapat sa akin ang 3 pisong patong? Tumahimik ka. Mga kababayan, tingnan ninyo. Ito ang mga magulang ni Linfeng. Linfeng, maagang nawala ang mga magulang mo. Sa loob ng 18 taon. Sa loob ng 18 taon, ako si Linda Shan. Ako ang kapitan ng Barangay Lin. Pinakain kita sa iba-ibang bahay para lumaki ka. Kung hindi, matagal ka nang namatay sa gutom, Linfeng. Inutusan kita, ibalik mo agad ang ninakaw mong pera. Kung hindi, umalis ka sa Barangay Lin. Ibalik ang pera, ibalik ang pera. Ibalik ang pera, ibalik ang pera. Linfeng, hindi lugar ng Barangay Lin ang pagiging bastos mo. Nalaman ko na ang lahat ng bagay. Kung hindi ka magbibigay ng paliwanag ngayon. Hindi ka makakaalis sa Barangay Lin, Linfeng. Mga kababayan, magbigay ng 50,000 pisong multa. Kung hindi, Isang baboy, hindi mo rin maaring makuha. Multa, multa. Kapitan, huwag kang magunwari. Noong ang aking mga magulang ay naaksidente sa pabrika sa ngalan ng pag-aalaga sa akin. Inagaw mo ang 60,000 piso na bayad pinsala. Bakit mo yan hindi binabanggit? At sa lupa ng aming pamilya, ipinagawa mo para sa anak mo. Ang nag-iisang 2 karapat na bahay sa ngayon. kayo, kasinungalingan. Walang katotohanan. Karapatan yan ng aking ama. Kung hindi, paano ka mabubuhay hanggang ngayon? Paano ka makakapang-api sa mga kababayan natin at magmalaki? Isa kang walang utang na loob, Linfeng. Ang utang na loob sa pag-aalaga ay higit sa lahat. Bayaran mo ang multa ngayon. At ang ngayon ng Lin ay magiging ugat mo pa rin. Kung magpapatuloy ka sa pagiging pasaway. Lumayas ka sa nayon ng Lin. Magaling. Dahil naniniwala kayong lahat. Naku, si Linfeng, ang nagnakaw ng inyong pera. Mula ngayon, hindi ko nakukunin ang mga baboy sa nayon ng Lin. Lawson, ibaba ang kargamento. Boss Lin, nakakalahati na ito. Ibaba. Linfeng, paano mo nagawa yan? Nagbibenta ang mga kababayan ng baboy para sa pera. Nakikinabang ka na sa hirap nila. Ngayon gusto mo pang sirain ang kabuhayan ng buong nayon? Tao ka pa ba? Ama, Linfeng, noong bata ka, kumain ka sa bahay namin. Paano mo basta-basta sasabihin ayaw mo na? Umaasa ako sa mga baboy na ito para mapakasal ang anak ko. Wala kang konsensya, Linfeng. Simula noong bata ka, pinakain at pinadamitan kita. Pinapagawalan kita ng maliit na bagay para sa mga kababayan. Ganyan ang ugali mo. May respeto ka pa ba sa akin bilang kapitan? Linfeng, huwag mong akalain sa ganito. Ay makukontrol mo kami. Alam ko, kapag mga gurara sa malaking mga esansot, kung walang kwalipikadong baboy, ang napakalaking bayad pinsala, ay hindi mo kayang bayaran. Kung ayaw ninyong makinig sa mabuting salita, bahala kayo. Kahit anong mangyari, hindi ko nakukunin ang mga baboy na ito. Ako si Linfeng. Bago ako umalis, sasabihin ko sa inyo, may laganap na sakit ng baboy ngayon. Mag-ingat kayo. Kung mamamatay ang mga baboy, malulugi kayo. Huwag kang mapakalat ng takot dito. Walang utang na loob. Umalis ka na. Umalis ka na. Boss Lin, napaka-inutil ng mga taong ito. Inulungan mo sila ng napakarami. Hindi man lang nagpasalamat. Inagihan ka pa ng kaluloko. Iyan ang nagbigay ka ng kanin, galit pa sa'yo. Kapitan, umalis na talaga si Linfeng. Ano na ang gagawin natin sa mga baboy natin? Nga, Kapitan. Paano kung hindi talaga siya babalik at mamatay ang mga baboy? Ang interes sa utang, talagang papatay sa atin yan. Xiaohai, sabihin mo sa mga tao, huwag kayong mag-alala, ang kayang gawin ni Linfeng. Ay ako rin gawin, si Lin Xiaohai. Ibigay niyo sa akin ang mga baboy. Ako ang kakausap sa may-ari sa lungsod. Talagang anak ng ating kapitan. Si Linfeng na yon, hindi karapat-dapat. Talagang anak ng kapitan, malayo ang pangarap. Tunay na nagmamalasakit sa ating bayan, di ba? Si Linfeng na yon. Hindi man lang karapat-dapat magsuklay ng sapatos ni Xiaohai. Mula ngayon, ang sinasabi ni Xiaohai ang susundin natin. Ibigay niyo sa akin ang mga baboy. Ako ang kakausap sa may-ari sa lungsod. At ipapamahagi ko ang pera sa mga kababayan.
Sino po si Lin Feng? Ako ang kapitan ng Barangay Lin. Ano po ang kailangan ninyo? Ako si Xia ng Xia Group, nangangailangan ng maraming dekalidad na baboy. Balita ko maganda ang reputasyon ni Lin Feng, kaya dumating ako. Wala si Lin Feng. Sa akin na lang po kayo magsabi. Pareho lang ang mga baboy sa amin. Ayon sa datos, ang mga baboy ni Lin Feng. Galing din sa Barangay Lin. Para sa unang batch, kailangan ko ng 500 baboy ang presyo. 10 piso bawat kilo, okay ba? Sige, salamat to Jichia. Isang baboy, 200 kilo. 500 baboy, 1,000,000. Yayaman tayo. Sige. Salamat to Jichia. Jichia, dito po kayo, dito po. Ako mismo ang maghahatid sa inyo para makita ang dekalidad naming baboy. Maganda ang kalidad, pagkalipas ng kalahating buwan, papakuha ko ang mga ito. Ito ang deposito, 10,000, sana'y maganda ang ating pakikipagtulungan. Siguradong maganda. Ngayon, laganap ang swine fever sa buong bansa, mag-ingat kayo. Huwag niyo kayaan magkaroon ng problema, naiintindihan niyo? Huwag po kayong mag-alala, sa lugar naming ito na pinagpala. Wala man lang bakas ng swine fever. Mga kababayan, nakita niyo ba? Kahit wala si Lin Feng, kaya pa rin nating tumayo sa sarili nating paa at makahanap ng bilihan. Mga kababayan, nakita niyo ba? Kahit wala si Lin Feng, kaya pa rin nating tumayo sa sarili nating paa. Lin Feng, pinutol mo ang aking pagkakakitaan. Puputulin ko ang iyong ugat sa Barangay Lin. Maghintay ka na lang sa wala. Ngayon, mahirap ang kalakalan. Ang baboy mo, 4 na piso lang bawat kilo. Dekalidad ang baboy ko. Kahit ikumpara sa baboy ng kapitbaryo, hindi ito papahuli. Bakit mo ako pinipilit na ibenta ng mura? Kung hindi dahil hindi ako makabili ng baboy sa Barangay Lin. Dito pa ako pupunta sa lugar mong ito? Magdesisyon ka na. Benta na ba o hindi? Boss, 3 buwan na kaming walang sweldo. Wala na kaming pambili ng pagkain. Kung hindi mabenta ang mga baboy na to, baka magsara na ang pabrika. Benta na lang natin. Pala lang pala to. Wala pang pambayad ng sweldo. Masyado pa palang mataas ang 4 piso bawat kilo. Kung ayaw mo, alis na ako ngayon. Sobra ka na. Anong gagawin mo? Sagot na, benta o hindi? Boss, benta na. 7 piso bawat kilo, lahat to bibilhin ko. Ikaw? Benta ka ba? Hoy, sino ka? Bakit mo pinapakialaman negosyo ko? Gusto mong mamatay? Ako si Lin Feng. Nagtatrabaho ako ngayon kay Boss Zhou sa lungsod. Ano, gusto mo ng away? Say Lin Feng, hindi ba sa sarili mong baryo ka bumibili ng baboy? Bakit ka nandito? Kailangan ko bang magpaalam sa'yo? Lahat ng baboy ni Boss Wang, akin na. Ikaw, Kung may problema ka, kay Boss Zhou ka magreklamo. Siyempre, kung may lakas ka ng loob, Sage, dahil kay Boss Zhao, papatawarin kita ngayon. Tara na. Boss Wang, matagal na tayong hindi nagkita. Pagbili? Walang problema sa pagbili. Totoo bang 7 piso bawat kilo ang ibibigay mo? Walang daya, kahit bata o matanda. Nandito na ang truck at pera. Kapag pumayag ka, karga na agad. Sage, mga bro, ano pang hinihintay nyo? Kargahin na. Boss Wang, pakibilang na lang ang pera. Kilala na ang pangalan mo. Boss Lin sa pinakamahirap kong panahon. Ikaw ang may dala ng pera para tumulong. Walang duda sa iyong salita. Di na kailangang bilangin, tiwala ako sa'yo. Eka muna. May problema ka ba, Boss Wang? Boss Lin, may balita akong may lihim na gamot kalaban sa swine fever. Totoo ba yon? Bakit? Boss Lin, tulungan mo ako. Boss Wang, huwag kang luluhod. Sabihin mo na lang. Boss Lin, may swine fever sa amin. Hindi Kanina ko pa tinitignan ang mga baboy mo, makintab at normal ang paghinga. Saan nang galing ang swine fever? 2 ang farm ko. Ito ang pinakamaliit. Sa isang farm, libo-libo ang baboy. Lahat may swine fever. Baka malapit nang mamatay lahat. Buhay ko na yon. Kung tutulungan mo ako, ibibigay ko sa iyo ang 5,000 baboy bilang pasasalamat. Xiao Hei, oh. Alam mo ba kung paano magmatsimeze ng kita? Sa limitadong espasyo. Hindi. Siyempre, gawing mas mabigat sa timbangan. Ano po ang ibig sabihin? Lagyan ng tubig. 10 kilos bawat baboy. Sa 10 pesos bawat kilos ni Boss Chia. 200 pesos bawat baboy. Libreng kita. 500 baboy, 100 kay kita. Yayaman tayo. Yayaman na tayo. Sikreto lang to. Humanap ng 2 di marunong magbasa. 10 kay bawat isa para tumahimik. Walang sabit, ha? Huwag kayong mag-alala. Sino mang hadlang sa pera natin? Di ko papayagang umalis ng bangay. Si Lin Feng, trader. Di niya alam, kaya nating magbenta ng baboy. Pag nalugi siya ng todo. Kahit magmakaawa, wala na. Bakit nagsusuka ng bula ang baboy? Ano nangyayari? Di pa ito nangyari dati. Baka totoo sinabi ng trader.
African swine fever? Tigilan mo yang bibig mo. Kunin mo si Mang Sakit. Dali. Mang Sakit, tingnan mo tong baboy natin. Opo. Oy. ASE. Wala na, ASE. Tingnan mo mabuti, baka naman. Sej, tingnan mo ulit. Wag na, ASE talaga. Itong mga nakaraang araw. Sinunod nyo ba? Ang reseta ni Lin Feng sa pagpapakain. Ang mahal nung reseta niya. Pinalitan ko ng murang feed. Ikaw, ang gulo mo, di na ito panahon para magtalo. Sunugin na tong mga may sakit na baboy. Hindi lahat ng baboy panay, mawawala. Mag-isip ka ng paan para maligtas to. Pag di nakapag-deliver sa 15 araw, penalty. 3 milyon. Di ko kayang iligtas. Kung gusto nyo, magsumbong kay Lin Feng. Magsumbong kayo. Huwag galawin, titingnan ko. Tatlong level ng wesa. Level 1, bagong tamaan, maliligtas. Level 2, kumalat na sa buto. Mahirap iligtas. Level 3, terminal na, patay na. Boss Lin, paano tong libo-libo kong baboy? Buti na lang, karamihan level 1, maliligtas. Pag na-delay pa ng 2 araw, libingan na lang yan. Boss Lin, tulungan nyo po kami. Kuya, hindi natin kailangan ng mga impostor para magligtas sa atin. Xiao Tsui, bakit ka nandito? Lin Feng, narinig kong nasa Lin Family Village ka. Nabigo ka doon, kaya dito ka na sa kuya ko ng gagago. Xiao Tsui, tumahimik ka. Si Boss Lin ay bisita kong hiniling. Kuya, ito ang kaibigan kong si Aulisi. Isa siyang top animal husbandry doctor galing abroad. Huwag kang maniwala. Sa isang impostor na pinalayas sa Lin Family Village. Lin Feng, hindi ka welcome dito. Umalis ka na ngayon din. Xiao Tsui, si Boss Lin ay bisitang inanyayahan ko. Respetuhin mo siya. Kuya, pinagkatanggol mo pa siya. Kung hindi dahil sa kanya, Hindi sana mababa ang presyo ng mga baboy natin. Fair competition yon. Huwag mong isali ang personal na galit mo. Boss Lin, pasensya na sa kahihiyan. Sana huwag ninyong isipin. Okay lang. Mas importante ang kalusugan ng mga baboy. ikaw, isang probinsyanong mangmang. Ang magpapagamo sa baboy, paano kung mamatay? Ang mga baboy namin, sasagutin mo ba? Wang Chui, tumahimik ka. Ang mga teknik ni Boss Lin sa pag-aalaga at paggamot ay kilalang kilala. Sa lungsod. Ano naman? Si Lin Feng ay isang quack doctor lang. Si Ginoong Aulisi dito. Ay tunay na nag-aral ng advanced medical education. Sa abroad, double doctorate. Paano siya makakapantay kay Aulisi? Kaibigan, ang matalino ay umayon sa panahon. Sa harap ng siyensya. Sana magpakumbaba ka. Sige, Ikaw na ang bahala. Xiao Tsui, gumamit ako ng special medicine. Ang mga baboy ninyo ay malamang gagaling na. Talagang gumaling. Maliligtas na tayo. kuya, nakita mo. Yan ang tunay na kakayahan. Isang iniksyon lang. Hindi na kailangan ng tulong nitong Lin na to. Boss Lin, pasensya na sa gulo. Ganito talaga ang ugali ng kapatid ko. Mali siya ngayon. Sana'y patawarin ninyo siya. Gamot na pampalakas lang yan, hindi solusyon. Pagkatapos ng iniksyon na yan, sa loob ng 10 minuto, malapit nang mamatay ang mga baboy na to. Lin Feng ngayon na. Umalis ka na sa farm namin. Ngayon din. Sabi ko na, sana huwag kayong magsisi. Magsisi. Kahit lumala ang swine fever at mamatay ang mga baboy. Hindi ako magsisisi. Salamat, Aulisi. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magiging ganito. Ang aking mga baboy. Patay na. Paano nangyari ito? Ores. Bakit ganito? Ako. Hindi ko rin alam. Anong gagawin natin? Kuya, anong gagawin natin? Sa tingin ko masyado kang pinalaki, alam mo ba? Tuwing may swine fever outbreak, ang mga baboy lang ni Lin Feng ang ligtas. Alam mo ba kung bakit? Ulitin mo pa, tatawag ako ng pulis. Tatawag ako ng pulis. Sino ka ba para magsalita ng ganyan sa harap ko? Umalis ka. Kuya, ano ba talagang gagawin natin ngayon? Ano? Humingi ng tulong kay Boss Lin, siya lang ang makakatulong. Sa atin ngayon, Pero, yung mga sinabi ko dati, huwag kang umiyak. Humabol ka kay Boss Lin. Kahit lumuhod ka hanggang mabasag ang tuhod, dapat mo siyang patawarin. Lin Feng, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung ayusin mo agad ang swine fever sa barangay natin, pwede ka nang bumalik sa barangay. Ano, ayos ba? Pasensya na, sinabi ko na ang mga baboy sa barangay Lin. Wala akong pakialam. Huwag kang magmalaki. Dahil pinuntahan ka ng tatay ko, respeto na yon. Dapat tanggapin mo ng may paggalang.
Pasensya na, wala akong hilig. Sa mga clone na tulad mo, Talaga namang walang utang na loob, kung hindi dahil sa tatay ko. Patay ka na sa barangay. Ganito ba ang pasasalamat mo? nakakasawa na yung linyang yan. Kung seryoso ka, sige, seryosohin din natin. Ipapaimbestiga ko kung sino ang kumuha ng compensation ng magulang ko at sino ang kumuha ng lupa namin. Hindi kita pinapansin dahil magkabarangay tayo. Akala mo ba tanga ako, Lin Feng? Lin Feng, kami ang may kasalanan ngayon. Pero paalang naman sa kapakanan ng mga kabarangay. Ikaw lang ang makakalutas nito. Kung hindi, kapag namatay ang mga baboy, mawawalan na talaga ng hanap buhay ang lahat. Anong kinalaman ko sa kanila? Ano? Ano ang sinabi mo? Paano mo nasabi ang ganyang kasamang bagay? Mayroon ka pa bang konsiderasyon sa barangay at sa lahat? Linda Shan. Noong araw, nang ako'y walang tigil sa pag-aalaga ng mga bee para sa mga kababayan. Bakit hindi mo sinabing wala akong pakialam sa kanila? Noong una, para magkaroon ng matiwasay na kapaligiran ng lahat. Ako mismo ang gumastos ng 150,000 para mapatayo ng kulungan, bumili ng gamot at pampasweldo ng tagapag-alaga. Bakit hindi mo ako pinalaya sa barangay? Para mabuksan ang mga daanan ng pagbibenta sa barangay. 5 kliyente ang ininom ko sa isang araw. Nang ako'y hospital dahil sa pagdurugo ng tiyan. Bakit hindi mo sinabing ako'y kumakain ng dugo ng mga kababayan? Ano bang ingay mo? Ang pagpapakain sa mga kababayan ng baboy ay biyaya mula sa 8 henerasyon. Dapat kang maglingkod para sa lahat. Anong gagawin mo? Atay. Tatay, sinaktan niya ako. Bakit mo ako sinaktan? Dahil karapat-dapat kang saktan. Lin Feng, huwag kang magpakalabis. Talaga bang gusto mong hindi ka na bumalik sa barangay habang buhay? Sa barangay? Siyempre babalik ako kasi ang lupa ko na inagaw mo nasa iyo pa rin. Ang mga bagay na akin, ako ang kukuha. Tandaan mo ito habang buhay. Hindi ka na makakabalik sa barangay, Lin Feng, kung ang mga kababayan ay magkawatak-watak at mamatay. Ikaw ang pangunahing may sala. Supli sa kabutihan, galit sa kapwa. Mga walang utang na loob. Maghintay na lang kayo sa malaking multa kay Boss Jia. Kumusta na ang kapitan? Mga kababayan, ayaw bumalik ni Lin Feng. Sinaktan pa niya si Xiao Hai. Hayop na yan, hindi man lang tumulong sa atin. Bakit siya hindi babalik? Hindi ko akalain na siya pala ay talagang walang utang na loob. Sa oras ng pangangailangan, biglang nawawala. Hindi talaga maasahan. Kapitan, kailangan ninyong mag-isip ng paraan. Mabilis na namamatay ang mga baboy sa kulungan. Kung lahat ng baboy ay mamatay, tuluyan na magigiba ang ating barangay. Tumahimik kayo. Tigil ang ingay. Bukas, pupunta ako sa lungsod para personal na kumuha ng veterinaryo para sa mga baboy. Hindi ako naniniwalang kung wala si Lin Feng. Hindi na mabubuhay ang ating barangay. Boss Lin, mali ako. Kanina, wala akong alam. Pakiusap, huwag ninyong isipin ang aking kamalian. Bigyan ninyo ng pagkakataon ang aking pamilya. Boss Lin, talagang alam na ni Xiao Tsue ang kanyang pagkakamali. Patawarin ninyo na siya. Umuulan na. Umuwi na kayo. Boss Lin, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Yung malaking farm. Ito ang lahat ng ari-arian namin. Kung mawawala ang ganitong karaming baboy, wawakasan ang aming pamilya. Pakiusap. Boss Lin, kung maaari lang kayong tumulong, kalahati ng anumang kita mula sa aking babuyan ay ibibigay ko sa inyo. Sinusumpa ko, si Wang Lu. Pakiusap, tulungan ninyo kami. Malakas ang ulan sa labas, pasok kayo para mag-usap. Ano na ang gagawin natin, Kapitan? Dumating na rin ang veterinaryo mula sa lungsod. Paulit-ulit, pero hindi gumagaling ang sakit ng mga baboy. Kapitan, kailangan ninyong mag-isip ng paraan. Aw, may patay na baboy na inilalabas. Kung magpapatuloy ito, lahat tayo'y mawawasak. Lahat ng veterinaryo ay hinanap ko na. Pati ang mga imported na gamot ay ginamit na. Pero wala pa rin paan. Sabihin ninyo, Ano pa bang magagawa ko? ha? 1 linggo na lang bago ang paghahatid. Kung wala kaming maibibigay, at lumilyong multa, hindi kayang bayaran ng buong nayon. Higilan ang pag-iyak. Tumahimik kayong lahat. Ako ang bahala. Ako ang sasalo kung may mangyari. Ay, naku. Kapitan, Naku, sigaw. walang mangyayaring masama. Sabihin mo, si Boss Chia ay maagang dumating para mag-inspeksyon. Ano? Bakit ngayon siya dumating? Kapitan Lin, dumaan lang ako para mag-inspeksyon. At nais kong maagang tingnan ang mga baboy. Magiging abala ba? Kapitan Lin. Ganito na ang lagay ng mga baboy ninyo. Gusto ba ninyong mapahiya si Boss Chia? Sa harap ng kanyang kliyente. Kung malalaman ni Boss Chia na may swine fever, Magwawakas ang buong nayon. Hindi dapat niya malaman. Boss Chia, huwag po kayong magkakamali. Wala pong problema ang aming mga baboy. Kapitan Lin, nainig ko na kayo'y laging
Naghahanap ng pinakamahusay na veterinaryo sa lungsod. Wala ba kayong paliwanag? Nagkakamali po kayo. Dahil sa pagkalat ng swine fever, nag-alala kami na maapektuhan ang malaking negosyo ninyo, kaya tinanap namin ang pinakamahusay na doktor sa lungsod para bigyan ng gamot ang mga baboy. Ayon sa veterinaryo, normal lang ito. At gagaling sila sa loob ng 2 araw. Paumanhin, nagkamali kami kanina. Huwag po sana kayong magalit. Naiintindihan namin. Hostya, huwag kayong mag-alala. Makalipas ang 1 linggo, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng kailangan ninyong baboy ng ligtas. Kahit 1 balahibo ay hindi mawawala. Salamat, Kapitan Lin. Gayunpaman, kung may anumang problema sa mga baboy, pakisabi ng maaga sa akin. Para makapaghanda ako. Huwag kayong mag-alala. Tiyak na walang anumang problema. Kung gayon, nakakapanatag na ako. May iba pa akong gawain sa kumpanya. Kaya aalis na ako. Sana'y bumalik kayong muli. Sa wakas, nalusutan ko na. Kapitan, naloko natin ang malaking boss, pero pagdating ng 1 linggo, Ano ang ihahain natin? Baka naman. dapat sabihin na lang natin ang totoo. Sabi ni Boss Chia, kung may problema, sabihin agad sa kanya. Sabihin mo pa, sinusubok lang tayo ng malaking boss na yon. Makinig kayong lahat. Kung may mag-ingay pa, huwag na kayong magtaka kung palalayasin ko siya sa baryo. Huwag muna kayong magpanik. Maayos din ang problema. Baka naman, Kapitan. Subukan nating hanapin si Lin Feng. Siya na lang ang makakaligtas sa mga baboy natin. Anong gagawin natin sa trader na yon? May paan ako. Ikaw, Marunong kang maggamot ng baboy? Talaga? Ikaw? Totoo ba yan? Ang hirap talagang lokohin ng mga matatandang to. Ito yung Recipe na iniwan ni Lin Feng. Ngayon ko lang naunawaan. walang problema ang sakit ng baboy na to. Chia Ohay, bakit ngayon mo lang sinabi? Nag-alala pa naman kami ng walang dahilan. Kahit trader si Lin Feng, Walang duda sa kanyang husay sa pag-alaga ng baboy at panggagamot. Talagang walang kapantay. Chia Ohay, kahit may recipe ka ni Lin Feng, gaano kalaki ang sansa mong magamot ang sakit ng baboy? Siguradong 100%. Naririnig naman ninyo. Huwag kang magsalita ng basta-basta. Huwag kayong mag-alala. Habang naghahanap kayo ng veterinaryo, hindi rin ako nakatunganga. nalaman ko na ang tamang timpla ng recipe. Walang problema. maganda. Gumagaling na ang mga baboy. Salamat, Boss Lin. Kung wala ka, sira na sana ang aming farm. Walang anuman. Alam kong hirap din ang sitwasyon nyo. Lin Feng. May problema. Pumunta si Boss Chia sa Lin Village. Nakita na niya ang mga may sakit na baboy doon. 1 linggo pa bago ang delivery, di ba? Bakit agad-agad niya nakita? Parang nadaanan lang niya at naisipang tingnan ng maaga. Tapos nakita niya ang mga may sakit na baboy. Boss Lin, baka dapat puntahan natin ngayon? Kung sakaling may mangyari, nandiyan ka para magpahupa ng sitwasyon. CJ, kapatid ko pa rin naman sila sa baryo. Bilangin ang mga baboy, dalhin ang bagong report. Kukunin natin ang malaking kontratang ito. Sige. Oy, hindi ba si Lin Feng ito? Ano, hindi makapagtrabaho sa labas, kaya umuwi na lang? Walang utang na loob. Sino ang nag-utos sa'yo na bumalik? Pinalayas na kita, hindi ka welcome sa Barangay Lin. Ano ang ginagawa mo rito? Walang hiya ka? Huwag mong sabihin gusto mo uling manloko ng pera ng mga kababayan? Lin Feng, Masyado kang madamot, niloko mo kami noon. gusto mo uling manloko? Pwe, akala mo ba tanga kami? Huwag kayong magkamali. Pumunta si Boss Lin para tulungan kayo. Wala siyang ibang hangarin, siya ang problema. Lin Feng, umalis ka na, kung hindi. Huwag mo kaming sisihin. Gusto ko sana ibenta ni Boss Wang ang produkto kay Boss Xia. Para hindi kayo magbayad ng malaking penalty. Pero ngayon, hindi na kailangan. Kaya pala bigla kang pumunta dito. Gusto mo agawin ang negosyo ng aming barangay. Mga kababayan, itong walang utang na loob. Gusto niya agawin ang pagkain natin. Ano ang gagawin natin? Suntukin siya. Hindi, nagkakamali kayo. Hindi kami pumunta para agawin ang negosyo. Pumunta kami para tulungan kayo. Akala mo ba? Pinalayas na namin si Lin Feng sa barangay. Tutulungan pa kami? Natawa ka ba? Sa sinabi mo, Maliit ang isip mo. Alam ni Boss Lin na may swine fever ang mga baboy sa barangay. Natatakot siyang mahirapan kayo kay Boss Chia.
Kaya pumunta kami. Paano niya nalaman na may swine fever ang barangay namin? Paano niya nalaman? Ang kontrata namin kay Boss Chia? Sabihin mo, nanggagago ka ba? Gusto mo agawin ang negosyo? Lin Feng, hindi ko inaasahan. Napakasama ng isip mo, gusto mo ba? Lipulin kami, masama ang puso mo. Dati, itinuring ka naming kapamilya. Bulag kami noon. Lin Feng, alam mo. Nagpautang kami para sa babuyan ngayon lang. May malaking order si Boss Chia. Bigla kang sumulpot. Ginugutom mo kami, kapitan. Inaapi ka niya dahil edukado ka. Huwag mo nang kausapin. Suntukin na. Nanakit siya. Si Lin Feng, walang utang na loob. Kasabwat niya ang iba, sinaktan ako. Ang sakit. Sa barangay Lin, may ganito. Anak kang walang utang na loob, talagang nagwawala ka na. Mga tao, dapin niyo siya agad at ipataw ang parusa ng tribo. Sa ganyang ingrato, kahit patayin ay hindi pasapa. Boss Lin. Ano ang gagawin natin? Tignan ko lang kung sino sa inyo ang maglakas loob gumalaw ngayon. Ang ginawa ni Wang Lu kanina ay pagtatanggol sa sarili. Kung magpupumilit pa kayo, tatawag ako ng pulis. Huwag niyong sabihin. Hindi mabibenta ang mga baboy at kayo mismo. Ang papasok sa kulungan. Huwag kayong matakot, nananakot lang yan sa atin. Sa ganyang ingrato, kailangan lang turuan ng leksyon. Xiao Hai, ha? Akutin mo lang, paano kung magkaroon ng tunay na problema? Kung malaki ang epekto, hindi mabibenta ang mga baboy namin. Tapos na talaga tayo. Si Lin Feng ay lumaki sa aming barangay. Sa tulong ng lahat, kami ang kanyang magulang. Kahit patayin siya, hindi makikialam ang pulis. Boss Lin, umalis ka na. Seryoso silang papatayin ka. Una, gusto kong tulungan kayong mag-solve ng problema. Pero ngayon, mukhang hindi na kailangan. Lin Feng, akala mo ba talaga importante ka? Akala mo ba ikaw lang ang nakakaalam kung paano gamutin ang swine fever? Sa sinasabi mo, may iba na bang nakasolve sa problema ng swine fever? Siyempre, nakagawa na si Xiao Hai ng Epektibong gamot sa plage. Lin Feng, nadismaya ka ba? Anong klaseng tao ba si Lin Xiaohai? Alam na alam ko. Ano ang ibig mong sabihin? Minamaliit mo ako? Kung talagang may kakayahan ka, gamitan mo ngayon ng gamot ang baboy. Ako. Ano? Kinakabahan ka? Katarantaduhan. Kinakabahan ako? Paano ako magkakaroon ng kaba? Sarili kong kakayahan ito. Bakit ko ipapakita sa'yo? Naiintindihan ko na. Lin Feng, hinahabol mo ba ang lihim kong recipe? Napakasama talaga ng pag-isip mo, napakalalim ng balak mo. Tama lang na pinalayas ka sa barangay, ganyang klaseng basura ka. Ikaw ang pinakamalaking kahihiyan ng aming barangay. umalis ka na. Kung muling makapasok ka sa barangay, huwag kang magalit kung babaliin namin ang mga binti mo. Huwag mo nang sabihin sa labas. Natagalin family barangay ka, nakakahiya kami. Kung ganyan na lang ang trato ninyo sa akin, puno na ako ng galit. Wala na akong masasabi pa. Binigyan na namin kayo ng pagkakataon. Kayo mismo ang hindi nagpahalaga. Huwag kayong magsisisi. AME, gusto niyong agawin ang malaking negosyo namin? Panaginip lang yan, mga kasama. Malapit na ang magandang buhay natin. Tungkol naman kay Lin Feng, yang walang utang na loob. Kapag may balak pa siya sa atin, Sasampalin natin siya sa bawat pagkikita. para makita niya kung gaano tayo kalakas. Sedge, umuwi na kayo. Mag-alaga na ako ng baboy. Magsipaghanda kayong lahat. Pagkalipas ng isang linggo, magbibilang na tayo ng pera. Tama. Malaking biyaya sa barangay natin ang pagkakaroon ni Xiao Hai. Mas mabuti siya ng napakaraming bises kaysa sa walang utang na loob na yun. Umalis na tayo. Huwag nating istorbohin si Xiao Hai sa kanyang trabaho. Xiao Hai, Ikaw ang pag-asa ng mga baboy sa barangay. Malaki ang tiwala ng lahat sa'yo. Sa totoo lang, ako. Hindi ko rin alam kung gagana ang formula laban sa swine fever. Ano ang sinabi mo? Xiao Hai, hindi biro ito. Ako. Sinubukan ko lang kalmahin sila. Hindi ko naman pwedeng hayaang magpanik ang lahat. Ano naman, Lin? Ewan tanong. Di ba? Okay na tayo sa ngayon,
Pero paano pagkalipas ng 1 linggo? Paano kung hindi natin maibigay ang napakaraming baboy? Bukod sa 3 milyong multa, ang malaking utang ay sapat para wasakin ang buong barangay. Kahit hindi ako sigurado. Kailangan nating subukan. At mayroon pa akong isang plano. Anong plano? Ano sa tingin mo? Maganda, di ba? Mabuti. Maganda. Sigurado akong gagana to. Manager Lin, pasensya na. Hindi ko dapat tinayagang pumunta kayo roon. Muntik na kayong mapahama. Okay lang. Ito na ang huling pag-asa ko para sa Lin Family Village. Mas mabuti na rin ito. Walang konsensya sa mga gagawin natin. Ano na ang susunod nating gagawin? Kahit may mga baboy tayo, halos walang malalaking negosyante ang pumipili sa atin. Sinong nagsabi? Si Manager Xia ay isang malaking negosyante. Hindi ba't pinili ni Manager Chia ang mga baboy ng Lin Family Village? Bakit niya pipiliin ang sa atin? May swine fever ang mga yon. Tama ka. Pero kitang-kita kong puno ng kumpiyansa, si Lin Xiaohai, tungkol sa swine fever. Anong uri ng tao si Lin Xiaohai? Alam na alam ko. Ang mga sinasabi niya. Huwag paniwalaan. Magbilang na kayo, di magtatagal. Lahat ng baboy nyo ipagbibili namin. Sigurado ka ba? Naman ngayon kayong magkapatid, di na kayo. Magkukulang ng malalaking order. Dagdag pa, magpadala kayo sa Lin Village para tingnan. Siguradong may iba pa silang lalabas na daya. Tay. Mukhang malala nga ang swine flu. Subukan na lang natin iba pang paan. Paano kung malaman nila? Ang daming baboy eh. Kung papatayin lahat, tayo lang 2. Abot ng taon bago matapos. Tatlong araw na lang bago mag-deliver, sa 3 araw na yan. Dalhin natin sa slaughterhouse at patayin agad. Tapos, deliver na lang. Tiwalang-tiwala si Boss Chia, di na siya mag-i-inspect. Sage, gawin nating palihim pagkatapos. Ipaliwanag na lang sa mga kabarangay, sabihin para maiwasan. Ang pagkalat ng sakit, wala silang masasabi, Sage. Simulan na. Ngayon, siguradong walang palpak. Boss Lin, based sa reliable info, si Wai, kinukuha lahat ng may sakit at patay na baboy sa slaughterhouse. Mukhang ibebenta bilang fresh meat kay Boss Chia. Imbes magbago, mas lalo pang nanloloko. Akala madali lang si Boss Xia, hintay lang, di magtatagal. Lulubog silang lahat, nanloloko sa client. Di lang 3 milyon ang babayaran nila. Baka nga. Kailangan ba nating tawagan si Boss Chia ngayon? Baka kasi maunahan tayo ng iba. Masama yun. Di pa ngayon kung sasabihin mo kay Boss Xia. Baka di rin siya maniwala. May mga bagay. Mas mabuting nakikita, kailangan lang natin. Maghintay ng tamang pagkakataon, sapat na yon. Ibig mong sabihin, Maghintay lang tayo at magmasid. Pag may problema si Boss Xia, saka tayo tutulong. Pagkatapos, magkakaroon tayo ng regular na malaking client. talaga namang Boss Lin, ayusin ko na. Kapitan Lin, kumusta na ang order namin? Inaasam-asam ka namin, sa wakas dumating ka na. Huwag kayong mag-alala, ang hinihingi ninyong baboy, matagal nang nakahanda, yangat natin. Punong Barangay Lin, ano ba ito? Buhay na baboy ang kailangan ko. Hindi baboy na karne. Jichia, huwag kayong magkakamali, para sa inyong kapakanan ito. Natatakot kami baka may problema ang kani, kasi dati may takot sa swine fever. Gumamit ng ilang gamot, pero baka sakaling magkaroon ulit ng salot. Kaya pinatay namin ng maaga, hinihintay lang kayong mag-receive. Tingnan ninyo, bulok na ang karne, may mga langaw pa. Paano namin ito tatanggapin? Punong Barangay Lin. Kung ito ang produkto ng inyong barangay, kung gayon. Sa tingin ko dapat nating pag-usapan ng mabuti ang tungkol sa kompensasyon. Hindi ko kukunin ang mga produktong ito. Jichia, ito ay dekalidad na karne ng baboy na aming inalagaan. Huwag ninyo itong tanggihan, mahirap para sa amin. Umaasa kami sa order na ito, kung hindi ninyo kukunin. Wala na kaming pag-asa, hindi ninyo basta-basta matatanggi. Ang tagal naming naghintay para sa araw na ito. Sinabi ko na dati, kung may problema ang baboy, sabihin ninyo agad sa akin. May paghahanda ako, ngunit niloko ninyo ako. Alam ba ninyo kung gaano kalaki ang nawala sa akin dahil dito? 10 milyon, ito ay dahil sa inyo. 10 milyon.
Naglabas kayo ng karne ng baboy na ganito ang kalidad. Akala ba ninyo siksa yan? Madaling lokohin. Magaling talaga ang barangay Lin. Huwag kayong mag-alala, hindi magtatagal. Ang sulat ng abogado ay ipapadala sa inyo. Punong barangay. Chia Ohay, mag-isip kayo ng paan. Ayong nag-alaga ng baboy, sabihin ninyo agad kay Jichia. Ano ba talaga ang nangyari? Huwag nating guluhin si Jichia. Ipaliwanag natin ng maayos. Ipaliwanag, Jichia. Huwag kayong magkakamali. Walang problema ang baboy na ito. Talagang hindi susuko hanggang hindi nakikita ang kabaong, agad kong makikita. Hindi lang ito karne ng may sakit na baboy. Pinainom pa ng tubig. Hindi naman siguro. Punong barangay, ano ba ito? Hindi ba sinabi ninyo na naayos na ang salot? Bakit pinainom pa ng tubig? Hindi dapat. Punong barangay, kung hindi ninyo ipapaliwanag kay Jichia, ano ako? Jichia, sisiguraduhin ko, walang problema ang aming kanin ng baboy. Totoo, maniwala kayo sa akin. Ganito na lang, Jichia, unang pagkakataon nating magtulungan, ibibenta namin ito sa inyo. Ito piso bawat kilo. Tanggapin na ninyo. Sa susunod, ganoon pa rin ang presyo. Ano sa tingin ninyo? Linda Shan. Lin Xiaohai. Mababa pala ang tingin ko sa inyo. Hindi ko akalain na ganoon kayo kabaluktot. Hanggang sa ibinigay niyo itong mababang uri ng baboy kay Boss Xia. Akala ninyo ba hindi alam ni Boss Xia ang kalidad? Linfeng, anong ibig mong sabihin? Bakit mo basta sinabing mababang uri ang baboy namin? Kailangan ng ebidensya sa lahat ng bagay. Hindi ka ba natatakot na pag-usapan ka ng mga tao? Sa likod mo? O sadyang? Akala mo hindi ka namin kayang patayin? Ikaw si Lin Feng. Magandang araw, Boss Xia. Tamang-tama ang pagdating mo. Dati kong narinig na dekalidad. Ang mga baboy sa barangay Lin pero ngayon, hindi lang hindi buhay ang ibinigay. Mababang uri pa. Gusto ko sanang itanong kung ano ang nangyari. Boss Chia, hindi ko talaga ito mababang uri. Ang mga baboy sa barangay Lin, pinakain namin ng maigi. Huwag kang maniwala kay Linfeng. Pinalayas na namin siya sa barangay. Sinisiraan lang niya. Ang samahan natin. Sinisiraan kita. Tanungin kita. Lin Xiaohai. Kung wala kayong tinatago, bakit hindi niyo ibenta ang buhay na baboy? Kay Boss Xia. Ikaw ang may ganang magsalita. Muntik na magkaroon ng epidemya ang mga baboy sa barangay. Kung hindi dahil sa akin, sira na ang barangay natin. Pinatay namin ang mga baboy. Dahil baka magka-epidemya ulit. Linfeng, huwag kang magulo, okay? Ama, alam kong simula sa poll, gusto mo ang order ni Boss Chia. Pakunin ang pera mula sa amin. Pero alamin mo, kami ang may kontrata kay Boss Chia. Hindi mo ito makukuha. Boss Chia, siya ay isang traidor na nakinabang sa kapwa niya. Tama na. Ang gusto ko lang ngayon ay ang produkto. Hindi mo ba sinabing maayos ang produkto ninyo? Papaimbestigahan ko ito ngayon. Kung may problema, babayaran ninyo ayon sa kontrata. Kasama ang 1 milyong pisong pagkawala ko. Bayaran ninyo lahat. Maraming tubig at mabaho ang baboy. Paano mo ito ipapaliwanag? Maagang pinatay at inilagay sa freezer ang mga ito. Mainit ang panahon para hindi mabulok. Normal lang na may tubig. Hindi ibig sabihin may sira. Tama na, ayaw ko nang makarinig ng paliwanag. Darating na ang mga taga-inspeksyon. Boss Chia, Pakisuri mo agad kung may problema ang baboy. ako, pangkalahatang manager Chia. Kung walang mga issue sa aming baboy, ano ang gusto mong sabihin? Kami ay matapat na tao. Kahit na ikaw ay isang malaking boss. Hindi mo maaari lamang pumunta sa paligid sa amin, alinman. Pagkatapos ng inspeksyon, walang mga issue. Magbibigay ako ng bawat sambahayan ng 10,000 yuan bilang kompensasyon para sa emosyonal na pagkabalisa. Magandang walang isip na ikaw ay isang malaking boss sa lungsod. Walang reklamo tungkol sa. Pagkatapos ay pupunta kami at tatanggapin ang iyong 10,000 yuan. Ano ang tumatawa mo? Alam ko na abulos ka sa amin. Sa hinaharap, kapag mapunta ka ng isang malaking pakikitungo, maaari kang nararamdaman, ngunit hindi mo matapang ang mga bagay. Huwag kang masisisi sa amin sa pagiging malungkot. Huwag mag-alala, hindi ako dito upang magnanakaw ng iyong mga order. Dito lang ako upang panoorin ang palabas. Lahat mangyaring maging tahimik at huwag magbago sa taong gumagawa ng inspeksyon. Ang langit tulong sa amin pangyaring, huwag tayong mahuli. Kung hindi, tapos ako para. Pangkalahatang manager Chia, ayon sa mga resulta ng inspeksyon, ang batch ng baboy na ito ay lahat na may lagnat na baboy. At sila ay puno ng tubig. Village Chief Lin. Ano ang sasabihin mo ngayon? Ito, hindi ko alam. Chia Ohay. Ano ang nangyayari? Hindi ko alam alinman. Batay sa mga resulta ng inspeksyon, hindi ko tatanggapin ang baboy mula sa Linjakun. Bukod dito, dahil sa iyo, ang aking kumpanya ay nagdurusa ng pagkawala ng 10 milyong. Sa karagdagan, ang paglabag sa kontrata ay nangangailangan ng kompensasyon ng 3 milyong. Ang iyong village ay kinakailangan upang bayaran ang aking kumpanya ng kabuang 13 milyong.
Pangkalahatang manager Chia, mayroon ka bang pagkakamali? Paano ito maaring maging baboy na may plage? Lahat kami ay matapat na tao. Walang paraan na magsisilbi kami sa iyo na may sakit na baboy. Nag-check ako paulit-ulit, at ang resulta ay palaging pareho. Kapag ang ganitong baboy ay pumasok sa merkado, ito ay magdulot ng problema para sa General Manager Chia. Magdala ng napakalaking problema. Narinig mo yun, hindi ba? Ano pa ang sasabihin mo? Ano ang nangyayari sa lupa? Village Chief Chia Ohay? Hindi mo ba sinabi na ito ay walang kabuluhan? Iyon ang sinabi mo. Talagang ligtas ang baboy. Ang lagnat ng baboy ay nasira. Nakahiga ka ba? Hindi ko alam. Ito ay kasalanan ni Lin Feng. Ginagamit ko ang isang mula bago. Ang recept na siya naiwan. Ang kanyang gamot ay pek. Lin Feng, ikaw ay talagang walang kalupitan. Bukod sa bakuna ng baboy, walang iba pa ang natitira dito. Walang iba pang mga reseta na natitira sa lahat. Farted mo. Makikita kan. Ang prescription ay dito pa rin sinusubukan upang makipag-usap ang iyong paraan sa labas nito. Ito ay isang malakas na tonic para sa pag-aanak ng boar. Hindi mo gagamitin ang bagay na ito. Ito lamang bilang gamot para sa lagnat ng baboy pagkatapos. Ikaw, ano ang sinabi mo? Gamot para sa pagpapalahi. Lin Feng, binigyan mo ako ng masamang biro. Ikaw ang tanga. Ano ang kinalaman ko dyan? Kung gagalaw ka pa, tatawag ako ng pulis. Lin Xiaohai, hayop ka. Nandaya ka sa amin. Dapat kang mamatay. Lagi naming pinagkakatiwalaan ka, pero hindi namin inaasahan. Ginawa mo ito sa amin, bakit? Bakit mo kami niloko, ako? Natatakot lang ako na mag-alala kayo, kaya nagsinungaling ako, maliit na kasinungalingan. Lin Xiaohai, para lang magyabang. Pinahamak mo ang buong nayon ng Lin, sa tingin mo. Maliit na kasinungalingan lang ba ito? Tama. Ilang beses nang gustong tumulong si Jilin, pero palagi mo siyang pinapaalis sa ilang salita. Dinungisan mo pa ang pangalan ni Jilin, may konsensya ka ba? Sige na, huwag na kayong magalit. Para din naman sa inyo si Xiaohai. Ngayong nangyari na ang problema, mag-usap na lang tayo ng maayos. Huwag mo siyang sisihin, usap-usap pa. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Jitsia? Babayaan natin ang 13 milyon, kaya ba natin? Ikaw ang punong barangay, pinoprotektahan mo ang anak mo. Nagdala ng malaking problema, sa tingin mo. Wala kang responsibilidad. Tayo, tama na, may paan ako. Hanggang dito na tayo. Ano pa ang paraan mo, Lin Feng? Alam ko ang gusto mo, humingi ng tawad, di ba? Pwede akong humingi ng tawad, pero dapat tulungan mo ako. At bilhin mo ang mga baboy ng lahat. Ano sa tingin mo? Ano, sinasabi mo, ipapasa mo sa akin ang mga problema mo. At bibilhin mo pa ang mga sirang baboy, bakit? Dahil ako ang punong barangay, at ikaw ay lumaki sa nayon ng Lin. Kung matutulungan mo, pwede kitang payagang bumalik sa nayon. Lin Feng, may paraan ka di ba? Dahil magkakapitbahay tayo. Tulungan mo naman kami. Alam ko, mali kami noon. Pero hindi ba hindi sinasadya yon? Huwag mong isipin. Para sa akin, ikaw ang tunay na nagmamalasakit sa nayon. Pero dahil sa mukha na matandang iyon, hindi ko masabi, maawa ka. Tulungan mo kaming ayusin ito. Ang mga tao ninyo, nakakatawa. Noong una, gusto talagang tulungan kayo ni Boss Lin. Pero kayo, paulit-ulit. Pinag-isipan siya ng masama. Ngayong may problema na, saka kayo humihingi ng tulong. Huwag mong gamitin ang problema sa baryo para i-pressure ako. Lin Feng, Kailangan bang magmakaawa ako bago ka tumulong? Mali. Kahit lumuhod ka, hindi ako tutulong. Kayo ang dapat magdusa sa mga ginawa nyo. Lin Feng, alam kong mali ang mga kababayan natin noon. pero wala ka bang pagkakamali? Nabaliw ka na ba? Si Boss Lin pa rin ang sinisisi mo? Boss Chia, nasa kumpanya mo na ang mga tauhan namin. Kailan mo ibibigay ang aming order? Boss siya, meron akong libo-libong dekalidad na baboy. Kailangan mo pa ba? Boss Yang. Boss Yang, huwag kayong mag-alala. Tinitignan ko ang produkto. Mamaya ko na dadalhin sa inyo. Ha? Sage, excited na ako sa dekalidad na produkto mo, Boss Chia.
Boss Lin, totoo ba ang sinasabi mo? Meron kang libu-libong baboy? Impossible, Boss Chia. Huwag kang maniwala sa kanya. Laganap ang ASE, paano siya? Magkakaroon ng libu-libong baboy? Hindi totoo yan. Tumahimik ka, assistant. Sabihin mo agad sa legal department na dapat nilang panagutan ang lahat ng tao sa barangay Lin. Sige, ayusin ko yan. Boss Chia, pakiusap, huwag nyo kaming pausahan. Biktima rin kami. Inutang pa namin sa 5 tandang bawas 6 para lang mapalaki ang mga baboy na to. Kung pananagutan nyo kami, paang pinapatay nyo na kami. Aminado na kami sa pagkakamali namin, Boss Chia, pakiusap. Sa hirap ng buhay namin, huwag nyo na kaming panagutan. Lin Feng, Boss Lin, pakiusap, makiusap ka kay Boss Chia. Maawa siya at bigyan kami ng pagkakataong mabuhay. Ang problema mula sa langit, pwedeng malampasan. Ang problema mula sa sarili, wala ng pag-asa. Binigyan ko kayo ng maraming pagkakataon, pero kayo. Paulit-ulit na nakinig sa mga kasinungalingan ni Linda Shan at anak niya. Kaya nangyari to, wala na akong obligasyon. Nasagutin ang mga ginawa ninyo. Tama, kung may sisisihin kayo, sisihin ninyo si Linda Shan at Lin Xiaohai. Wala itong kinalaman kay Boss Lin. At isa pa. Noon, dahil magkababayan tayo. Plano kong tulungan kayo sa Viese, pero kayo. Ngunit naniwala sa sinabi ni Lin Xiaohai. At ako'y pinalayas ninyo. Huling pagkakataon na ito. Kayong lahat ang nag-aksaya nito. Kasalanan ninyong lahat. Sugurin sila. Patayin sila. Presidente Xia. Huwag kayong mag-alala. Ang mga baboy dito, nakita nyo. Lahat ay malulusog, walang problema. Presidente Chia, may pag-asa na. Maliligtas ang kumpanya natin. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Ang mga baboy dito ay napakaganda ang kalidad. Walang sakit. Sobrang healthy talaga. Mabuti, napakaganda. Salamat sa inyo na iwasan ang malaking pagkalugi ko. Sa hinaharap, lahat ng baboy sa inyong farm ay akin na. Assistant, narito ang 3 milyon. Bukod sa 1 milyon para sa baboy. Ang 2 milyon ay pasasalamat. Mangyaring tanggapin ninyo ito. Salamat ng marami, Presidente Xia. Kayong dalawa ang nag-ayos ng malaking problema ko. Kung magpapasalamat man, ako ang dapat magpasalamat. Kung hindi, mawawalan ako ng 10 milyon. At mawawalan ng pangmatagalang partner. Hindi masukat ang halaga nito. Bakit sila nandito? At may mga nakatali pa. Anong ibig sabihin nito? Parang tuso na bumibisita sa manok. Walang mabuting hangarin ito. Lin Feng, dinala ko sa iyo ang 2 salot na ito. Gawin mo sa kanila ang gusto mo. Naghihimagsik. Ako ang kapitan. Anong kaapatan ninyong gawin ito sa akin? Ilapag ninyo ako. Tumahimik ka, matanda, kung hindi dahil sa inyong mag-ama. Saan kami napunta ngayon? Bukas, darating na ang mga nagpapautang para maningil. Kung hindi mabibenta ang mga baboy ngayon at makakuha ng pera, lahat tayo ay wawasak. Lin Feng, aminin namin, mali kami. Pero alam na namin ang pagkakamali namin ngayon. Nalilin lang kami noon. Pero mulat na kami ngayon. Napag-usapan namin, ibibenta namin sa iyo ang 6 na piso bawat kilo. Ano sa tingin mo? Ang mga silang baboy na yon, tinubigan hanggang mabaho. Sa tingin mo, tatanggapin ko yon? Tatanggapin ba ng malaking negosyante sa lungsod? Maami kang kilala. Walang problema. O kaya, magbibigay kami ng diskwento. 4 na piso bawat kilo. Ibenta mo ng magkano man. Wala kaming pakialam. Ipakiuso, bigyan ninyo kami ng pagkakataon. Ang mga mukha ninyo, nakakadiri talaga. Dati, ang yayabang ninyong lahat. Ngayon, bakit ang hinahina ninyo? Mas gusto ko pa ang dating kayo, yung mga mayabang. Lin Feng, pakiusa. Sa pagtingin sa mga nakaraang taon, sa mga taong ito na mabuti sa iyo, tulungan lang itong isang bises. Ipinapangako naming makinig sa iyo sa hinaharap. Pakiusap. Kung alam mo lang ngayon, bakit ka pa nagsimula? Kayong grupo ng mga tao, talagang hindi alam kung ano ang mabuti. Ang talento tulad ni Boss Lin, maaari mo pa siyang palayasin. Talagang malaki ang puso. Sino ang nagsabing hindi? Si Boss Lin ang nagdala sa inyo ng pera. Hindi kayo naniniwala. Sa halip, maniniwala ka sa isang lalaki na puno ng kasinungalingan. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip mo. Hindi ako tao. Kasalanan ko, hindi ako tao. Naniwala sa sinabi ng iba. Mali ako.
Sige na. Tigilan mo na, tulungan kita, hindi rin imposible. Ngunit may isang kondisyon. Huwag magsabi ng isang kondisyon. Kahit 10 kondisyon, sasang-ayon kami. Sabihin mo lang, hanggang kaya namin, talagang hindi malabo. Sa hinaharap, ang aming nayon, makinig sa iyo. Ikaw ang bagong punong barangay ng aming nayon, sa bagong punong barangay, kayo. Galit na galit ako sa inyo. Ako ang punong barangay ninyo. Ako. Ang aking kondisyon ay simple. Ang aking pagkabata, malinaw sa lahat ng puso. Ang aking bukid sa nayon, sinakop ni Linda Shan. Ang bayad pinsala ng aking mga magulang, kinain din niya. Kailangan ko ng tulong ng lahat maging saksi para sa akin. Walang problema, matagal na namin, hindi maganda ang tingin sa matandang ito. Kailangan siyang ipasok. Boss siya, ang kontrata at bayad pinsala. Sana, maaari kang magbigay ng isang pahintulot. Tingnan mo, maaari ba? Siyempre maaari, ano man ang sabihin ni Boss Lin, tiyak na susundin ko. Lin Feng, ang bayad pinsala ay nalutas. Ngunit ang 5 seats na ito, paano ito, ang buong nayon ay magkakasama. Kasama ang principal at interest, kailangan magbayad ng higit sa 50,000. Hindi namin ito may bibigay. May pinagmumula ng utang, lahat ng ito ay sanhi ni Linda Shan at Lin Xiaohai. Kung may anumang bagay, hanapin sila, 5-6, wala akong magagawa. Kasalanan ninyo lahat. Hindi lamang hindi kami nakakakuha ng pera, ngunit din kami. Walang perang pangbayad sa 5 seats. Kayong mag-ama ay isang salo sa nayon. Sige na. Huwag gumawa ng aksyon, silang dalawa tatanggap ng mahigpit na parusa ng batas. Tungkol sa inyong 5-6, maaari kong tulungan kayong magbayad. Ngunit mayroon ding kondisyon. Iyon ay sa hinaharap. Tulungan niyo akong mag-alaga ng baboy sa tubo, 70% sa akin. 10% sa inyo. Salamat, Boss Lin. Sisiguraduhin naming gawin ng buong puso. Utulong kami sa pag-alaga ng baboy. Susunod kami sa lahat ng utos. Gagawin namin ang anumang ipag-utos ninyo. Huwag isiping maliit ang 10% na tubo. Nakita ninyo, may malaking negosyante kaming katulad ni Boss siya. Hindi kami nagkukulang ng malaking kontrata. Sapat na yan. Masaya na kami sa ngayon. Sige, umuwi muna kayo. Dalhin niyo sila sa Commission on Audit. Boss Lin, lalaki ang negosyo ninyo, makikipag-ugnayan kayo. Sa maraming malalaking negosyante, pero sana. Laging may reserba kayo para sa akin. Si Boss siya ang aking tagapagtangkilik. Siyempre, irereserba ko ang pinakamagandang klase para sa inyo. Narito ang 5 milyong deposito, tanggapin ninyo. Mula ngayon, dito na ako palagi bibili. Maraming salamat sa suporta, Boss siya. Sige, usapan na yan. Naghihintay ang kumpanya sa mga baboy. Aalis na ako. Ingat. Ingat, Boss siya.